Minsan may mga taong hindi mo basta-basta makakalimutan. Isa na siya sa mga taong unang nakita natin na mag-isang namumuhay sa tabi ng ilog. Walang kasama, walang pamilya sa kanyang tabi at halos araw-araw ay sariling lakas lang ang kanyang inasahan para mabuhay. Kaya noong mga panahong yun, hindi natin siya pinabayaan. Kinupkop natin siya, binilhan ng mga damit at pansamantala nating pinatira sa ating tahanan upang maramdaman niyang may mga taong handang umalalay sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nagkakaroon ng panibagong direksyon ang kanyang buhay. Nagdesisyon siyang manligaw at bumuo ng sarili niyang pamilya at ngayong nalalapit ng kanilang kasal, ngayong Setyembre, mas lalo akong natuwa dahil nakita kong may pangarap siyang gustong tuparin. Pero sa muli nating pagbisita, isang realidad na naman ang bumungad sa atin. Mag-isa naman siyang naninirahan sa isang maliit na kubo sa bundok. Ang kanyang mapapangasawa ay pansamantala munang natili sa kanyang pamilya habang nag-aaral. Kaya siya naman ay patuloy na naghahanap buhay at nagsisikap mag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya nagrereklamo. Mas pinili niya magsumikap kaysa sumuko. At nang makita niya tayong muli, hindi niya napigilan ang kanyang pagluha. Hindi yun luha ng kahinaan, kundi luha yun ng taong inakala niyang baka nakalimutan na siya. Doon ko muli nakita ang kabutihan ng kanyang puso. Tahimik lang siyang lumalaban sa buhay, walang hinihinging kapalit at patuloy na nangangarap kahit maraming pagsubok ang kanyang dinaraanan. Kaya kahit simpleng bigas, groceries at kaunting tulong ang naibibigay natin sa kanya, sana ay kahit papaano ay gumana ang kanyang mga pasanin habang naghahanda siya para sa panibagong yugto ng kanyang buhay bilang isang asawa. At sa lahat ng nanonood, sana ay maging paalala sa atin ang kanyang kwento. Hindi lahat ng taong nakangiti ay magaan ang dinadala. May mga taong tahimik na lumalaban, umiiyak lang kapag wala nang nakakita at patuloy na bumabangon kahit paulit-ulit silang sinusubok ng buhay. Minsan, ang pinakamalaking biyaya na maibibigay natin ay hindi lang pera o pagkain. Pinakamalaga ay ang iparamdam sa isang tao na hindi siya nakakalimutan. Dahil kapag alam ng isang tao may nagmamalasakit sa kanya, mas lumalakas ang loob niyang ipagpatuloy ang laban sa buhay. At kung patuloy tayong magiging liwanag sa buhay ng iba, darating din ang araw na ang kabutihang itinanim natin ay babalik ng higit pa sa ating inasahan. Kaya mga kaubayan, muli po nating panoorin ang kwento, ang istorya ng buhay ni Abel. At huwag nating kalimutang mag-like and share. So hello mga kaubayan, welcome back muli sa ating channel. It's me, Rolf Malalag. And ayun, magandang hapon po at maulan na hapon po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay muli nating bisitahin po si Abel kasi po nalaman po namin mga kabayan na si Abel pala po ay bumalik po siya dito sa kanyang dating tinitirhan, no? Nung una natin siyang natagpuan. So ngayon mga kabayan, lumalakas na po yung ulan. Ayan. Pero wag po kayong mag-alala kasi may raincoat naman, may kapote naman tayong dala ngayon, no? Bali kaming lahat talaga may suot po na kapote ngayon kasi alam namin na unpredictable po yung dito yung panahon po dito sa Bukidnon. Kaya ngayon kagaya ngayon po, no, kanina sobrang init pero biglang umulan. Buti na lang po may dala kami ngayong kapote. At ngayon samahan niyo po ako para muli natin kumustahin si Abel, no. Hindi na po siya nakatira doon sa doon sa kanyang tinitiran po ng bago. Dito na po siya sa kanyang kung saan natin siya na-scout po mga kabayan. Kaya ayan, dito po na tagpuan natin si Abel mga kabayan. So ayan, umuulan na po pero huwag po kayong mag-alala kasi kapote naman tayong suot. Ayan po si Abel mga kabayan, ha? Abel is in the house. Bel, kumusta? Ay grabe, ang sipag pa rin, no? Anong ginagawa mo dyan? Nanguha ko ng langhoy. Langhoy? Anong gagawin mo dyan sa ano? Lutuin ko. Ha? Lutuin ko. Yan yung kakainin mo? Yan. So, kumusta naman ang buhay? Ba't nandito ka ngayon? Ano po kasi yan? Hanap po kasi ako ng arawan. So, gusto mo maghanap ng matatrabahuan? Umuulan na po mga kabayan. Sa ngayon, Bel, saan ka nakatira?
Doon po sa balay dati nila. Nilaan, sa bahay nilaan dati. So, saan yung, di ba dito yung bahay mo dati, nasa tabing ilog? Ano na po yan, na ano na po, nasira na po. Ano, sira na? Dahil So, mabuti ano ka man dyan? Pinatira ka man dyan sa bahay nilaan. kasi parang hindi naman sila tumira din kayo. Oo, kasi may bago na silang bahay. Kumbaga nakiusap ka na doon mo natitira. Oo. So, ang trabaho mo ngayon dito, may nahanap ka bang trabaho? Oo, yan. Arawan po ako. Arawan. Mhm. Anong nangyari na, Ben? Ha? Anong nangyari? Ha? Bakit nandito ka? So, para mas yung natin, usapan natin. Punta tayo dun sa bahay. Ano yung mga nakuha mo? Dali mo yan. Ayan, lumalakas na po yung ulan mga kabayan at parang ganito talaga, normal talaga na panahon dito sa lugar ng Bukidnon. Dito tayo sa bahay po na inistayhan po ni Abel ngayon. Aray. So ayan po. Ito po yung dating bahay nila An mga kababayan. Pero sa ngayon, si Abel po ang nakatira sa ngayon. Kasi nakiusap po daw siya na dito muna pansamantala, no? Naghanap po siya ng arawan po, no? O trabaho dito. Yan. Kumusta naman yung tinitirhan mo ngayon, Bel? Doon sa kabila. Medyo okay naman po kuya kasi siya. Dito ka? Upo ka dito. Okay naman yan mo doon. Bakit naisip mo na bumalik dito? Kasi po kuya, kasi dito po na banda po parang mas marami pa yung magpa-araw dito. Kasi Mas marami yung papatrabaho dito. Talagang pumayat ka, Bel, no? Kumusta naman yung buhay mo doon? Yung konsumo mo, yung yung pagkain mo? Minsan niya kain kami ng saging. Saging lang talaga. Kaya kamuting kahoy. So, yan yung konsumo mo. Oo. Sino bang kasama mo doon? Kasi nabalitaan ko, nag-aaral na daw si Kim. Oo, nag-aral na po si Kim kaya doon lang siya sa sa mama niya po. Sa mama niya. So, ikaw na lang mag-isang nakatira doon sa bahay niyo. Oo. Malayo ba yan? Doon sa Malayo po kuya, paaralan? Mga ilang oras? Galing ba yan? Mga 4 na oras po. Oh! Naglalakad. Grabe, 4 na oras. So, ano mo na? Payong. Silindro. 4 na oras, galing doon sa bahay niyo, papuntang school. So, ang naisip niyo na si Kim ay doon muna mamalagi sa bahay ng mama niya. Oo. Tapos ikaw, naiwan ka doon sa bahay niyo. Doon lang po ako sa bundok. Kaya ngayon, naisipan mo na magtrabaho muli dito. Oo. Buti man, may nahanap kang trabaho. Meron naman kuya kasi may hagbas man sa sabingan. Parang bumalik ka sa dati, Bel, ba? No, yung una kang nakita dito. Di ba? Kasi yung katawan po niya, tapos yung katawan niya nung una natin na nakita si Abel, parehas lang din, So, ayan, Bel, ano yung masasabi mo na talagang bumalik si Kuya Ruel dito sa inyo, dito sa sa bahay mo kung saan ka nakatira? Sobrang saya po kuya kasi kahit paano po makikita niyo po yung yung totoong kalagayan ko po dito sa bundok po. Harap ka dito. Huwag kang mahiya. Oo. Nahiya ka ba sa amin? Medyo kuya. Ha? Ba't mahiya ka man? Ano maulo mo ka? Ha? Huwag kang mahiya, kasi kung ano yung trato namin dati, ganun pa rin hanggang ngayon. Diba? Hindi na mababago. Kaya naisip ko na balikan ka dito sa lugar kung saan ka nagtatrabaho dati. Kasi gusto kong malaman yung buhay mo. Diba? Kahit ganito yung panahon, Bel, umuulan, pero still, patuloy pa rin kami, diba? Oo. Kasi ang bala ko talaga dati na puntahan kayo ni Kim doon sa bahay nyo, kung saan kayo nakatira. Pero naisip ko na parang ang layo. Malayo po sobrang layo. Kasi nakita ko sa mga video mo, napakalayo ng mga nilalakbay nyo. Tapos yung daanan pa talagang maputik po. Maputik. Kaya naisip ko na hintayin ko na lang na makabalik ka dito sa lugar ng ng Pantaron. So sakto naman dahil andun kami kinaanan, may nagsabi sa akin na nandito ka daw nakatira ngayon. So Bel, pwede mo bang i-share sa akin ngayon kung ano yung mga
Mga pinagdadaanan mo na mahirap. Alam ko naman na talagang may problema ka. Medyo mahirap kuya pero kailangan tiisin na lang kasi Mm. para sa ano. Ano ba yung mga ano ba yung mga paghihirap mo? Ano mga karanasan mo na talagang napakahirap? Yung una po kuya sa pagtatrabaho po. Kailangan hindi yung window kasi ano po. Parang doon lang po kami kukuha ng ano pangangailangan namin yung ano po. Pag ano po kasi yung mais ko po ay kapon ko po yung tapos yung pagtatanim. Kahapon lang. Yung pag tatanim nyo naman ng sobrang hirap po sa pagtanim ng mga saging po kayo. Kasi sa ano po, sa Kim, hindi na makatulong kasi ano po, school na po siya. Nag-aaral na si Kim. Buti pinayagan man siya na mag-aral. Pinabalik po kasi siya ng teacher. Magulang niya. Oo, ng mga magulang niya. Kaya yun ang medyo nahihirapan ka na talagang dapat di pwede tumigil sa trabaho. Oo po. No? So, sa nangyari ngayon, Bill, may ano ka ba, may mga pagsisisi ka bang ng ano na nararamdaman? Meron po kaya pero ano po. Parang parang yung ano na lang po yung mga pagsisisi ko po ay ano po, parang nasa huli na po. Kaya luha ko na lang yung ano po. Iniyak mo na lang yung mga syempre mga pinagdaanan mo na mahirap. Hindi naman talaga sana ganito, di ba? Pero dahil sa decision plano mo, nagiging mahirap na, di ba? So, ngayon naman, Bel, ano bang masasabi mo sa relasyon yung dalawa ni Kim? Medyo okay naman po kuya. Minsan may tampuhan pero ano lang po. Sabi po kasi ng iba, ganyan na talaga pag ano. So, nagpaalam ka sa kanya na mag-ano ka dito, magtrabaho ka? Opo kuya. Pumayag man siya? Oo. So, sino yung naiwan doon sa bahay nyo? Yung ano lang po kaya, yung kapatid po niya. Yung kapatid? O doon sa bundok. So talagang ano Bel, no? Yung buhay ba, hindi talaga natin malalaman. Hindi natin hindi natin matagna. Na anytime pala pwede tayong babalik sa dating buhay natin kapag yung mga desisyon natin padalos-dalos lang, no? Pag yung desisyon natin pinag-iisipan, posibleng maganda yung buhay natin. Diba? Kaya ngayon, ang gagawin mo na lang, diba? Laban pa rin sa buhay. Diba? Minsan ba iniisip mo na baka di na ako babalikan ni Kuya Rowel? Ganun ba yung naisip mo minsan? Minsan po kuya. Ha? Bakit? Kala mo na di na kami babalik? Oo po kuya. Pag kakita ko po kanina sa chat niyo po, parang ano po yung parang sumaya kunti yung dibdib. Tingin ka dito. Huwag kang maya, no? Basta kung mag-uusap tayo, dapat eye to eye, no? Siyempre makita din ng mga viewers. So nung nabasa mo yung chat ko, ano yung nafe-feel mo? Masaya po kuya kasi doon pa po ako galing sa ano pundo kanina yung nag-chat po kayo na pasayan po ako ng saging po na ano. Kaya parang ano lang po kuya, parang wala akong dinala paglakad ko po kasi sabi niya po na dumating po kayo. So, ikaw lang isa mag ano dito ngayon? Opo. Ikaw lang mag-isang matutulog? Opo. So, yung mga gamit ko? Ito. Yung mga jacket ko siyang dala mga kabayan. Tapos dito naman sa pagkain mo, ano yung dala mo? Kumuting kahoy lang po kuya. Kumuting kahoy. Tapos may kaldero ka? Meron po, yan ang kuya. meron. Tapos may tubig. Talagang grabe, ano? Parang ganito yung buhay niya dati mga kabayan. Nung una natin siya nakita, natagpuan po. Pero ang pinagkaiba lang, hindi na po siya nagluluto sa lata. No? Kasi dati po sa lata siya nagluluto. At doon po talaga na, ano po, kumbaga, naawa yung mga viewers natin, 'di ba? Sa kalagayan po ni Abel. Sa ngayon po, binalikan ko si Abel kasi naisip ko lang po na kumustahin siya, no? Alamin yung buhay-buhay niya. Pero ito nga, no, hindi tayo nagkakamali. Bumalik po siya sa dating buhay niya at
Wala namang masama doon kasi ang importante doon, nagsisikap naman si Abel, di ba Bel? Oo. Nagsisikap naman siya at nakita naman talaga natin yung kanyang mga trabaho dito guys. No? So, ano, kumain ka ng tanghalian? Hindi pa kuya. Wala. Time check, it's last stress na oh. Wala, baka naniud to. Wala pa eh. Anong gagawin mo ngayon sa mga na-harvest mong ano, kamote? Magluto sana. Lutuin mo? Oo. Ano yung diretso luto na yan? Panitan pa eh. Panitan ba? Sige. Baka makahabol pa yun sa ano mo, tanghalian. So ayun mga kababayan, talagang pinuntahan natin si Abel dito, no? Sa mga hindi po nakakaalam, si Abel pala po ay isa sa na-vlog natin, no? Na tagpuan natin sa tabing ilog na nakatira po siya lang mag-isa. At ayun, doon po nag-umpisa na bago yung buhay niya nung isinama natin siya sa ating mga mission at doon natin pinatira sa bahay po nila. Pero nagbago po ang lahat ng yun nung pinili po niya yung kanyang sariling desisyon, no? Nagkaroon po siya ng girlfriend at nag-live-in po sila, no? Namanhikan ka na, tapos na, no? Tapos na. Nagpamalayi. So ano yung plano mo sa inyong dalawa? Ano yung mga napag-usapan sa pamamanhikan? Ano po kasi yung tapos ng ano po kayo. Yung mga magulang ko po at magulang ko ni Kim, parang ano na po sila, parang sabot sila. Nag-uusap sila? Oo, nag-uusap sila tungkol po sa kasal po namin. Sabi po nang kailangan September daw yun. September yung ano nyo? Harap ka dito, huwag kang mahiya. Dito ka, ano? So, kumusta na pala si mama at papa mo? Medyo okay naman po. Okay naman. So, ganun pa rin yung buhay nila? Sa umagyapon. Yung mga kapatid mo, nag-aaral ba yung iba? Oo po kuya.
Mm. Pero ikaw, di ka na nakakabalik sa inyo? Doon sa Quezon? Minsan po kuya pag pero minsan hindi po ako makapunta kasi ano po, sobrang busy ko po dito. Sobrang busy, ano? Oo. Parang araw-araw ka may trabaho, ah. Oo po kuya. Grabe. Kahit linggo po. Kahit linggo, may trabaho ka. Oo. Lupig pa'y pulo ang anak, no? Sobrang sipag ba? Kaya pala wala ka ng oras sa sarili mo, Oo nga kuya. no? O sa ngayon ba, ano ba yung masyado mong pinoproblema talaga? Bakit straight puro trabaho ka lang? Kasi ano po kuya, ano po, yung kasal po namin kasi malapit na po. Ah, kuya. yun yung pinag-ipunan mo. Oo po. September, ano? Oo. July, August, September. Uy, malapit na. So, dapat ang lalaki ba lahat magastos doon? Depende yan sa ano yan kasi pinag-usapan po na ano, lalaki daw po yung ano. Ang magastos lahat. Oo. Hmm? Kasi pwede naman ang ano yung iyan ang babae ang magasto pero ano, wala daw silang ano, pangbayad kasi pag meron tayong ano yung bigas na ano lulutuin at saka yun din po ang babayaran ko. Ayun yung babayaran nila. Grabe, no? So, kailangan talaga sipagan ni Abel po yung pagtatrabaho. Ano ba yung mga tinatanim mo doon sa ano mo? Sa sakahan mo? Kahit ano yan, mga Saging. saging at saka mga luya po. Luya, may luya ka din. Tapos mais. Oh, mais. Eh, paano yung mais? Ilang buwan pa yun? Baka di makahabol sa September. May nauna po ko yan. May naunang tinanim kunti na. lang po. Sa August siguro maano. Maanin yun sa oras. So, nag-iipon ka para sa kasal niyo? Gano'n ba kahirap, Bel, na ganyan yung buhay mo ngayon, pinasok? Sobrang hirap po kuya, Ha? pero ano po, kailangan tiisin na lang po. Laban lang po. Grabe. Ayun si Abel, ano? Kahit para sa kanya mahirap, pero still, meron siyang mga solusyon na kumbaga pampaano sa sarili ba? Pampalakas, no? Kahit ganyan yung buhay niya, pero still lumalaban pa rin po kasi yan yung pinili niya or decision niya, no? Na ganito yung magiging buhay niya. So, na-miss mo na bang sumama sa amin, sa mission namin? Yun nga lang, nung sumama siya dati, na-aksidente po, no? Imbis na sana pwede na ay kasama na po siya namin araw-araw sa mission. Kasi hindi na sa pangyayari po na aksidente si Abel, no? Nasira yung motor. Pero ngayon, okay ka na. Wala na yung sakit-sakit sa mo, ha? Wala naman. Yung tuhod, okay pa? Okay. Okay pa? Okay pa? Oo. So, sabi si Abel, oh. Okay. So, ngayon, Bel, mapapanood to ng mga viewers natin, lalo na mga supporters mo, kasi may mga supporters ka din ay, ano yung masasabi mo sa kanila? Na ganito na pala yung buhay mo ngayon, no? Bumalik sa dati ba na hindi namin alam na ito na pala, bumalik ka pala dito sa lugar kung saan ka namin natagpuan para maghanap ng trabaho. Okay, so anong masasabi mo sa kanila? Masasabi ko lang po, maraming salamat po sa ano. Tingin ka doon sa ano? Maraming salamat po sa ano, patuloy na suporta niyo po. Kay Kuya po. Sana po ano, wag kayong magbabago kasi ano po, para marami pa yung matulungan po ni Kuya po. Yun. So nakita mo na ba yung mga mission namin araw-araw, Ben? Oo po, Kuya. So parang ano sa palagay mo? Talagang may pagkakataon ba na makakabalik ka sa amin, makakasama ka sa amin ulit? Oh, yun po ang ano po ko kasi sabi ko po kayo, pag matapos lang po yung trabaho ko at kung pwede pa kayo magbabalik po ako. Gusto mong sumama sa amin. Oo. Kaya si Abel naman po mga kabayan, although may nangyari po ano na decision po niya, pero wala naman po siyang ginawa sa grupo or sa samahan na hindi maganda, di ba? Kumbaga yung relasyon namin sa grupo between kay Abel is okay naman po, no? Makikita-kita kami. Si Abel po ay wala naman siyang ano po, kumbaga wala siyang pagdadalang isip na lumapit sa amin, ano? Pero nahiya ka sa amin, di? Medyo po yan. Ha? Nahiya ka. Medyo kasi ano po, Ano naman? kasi parang ano po, kasi hindi na po ako nakasama-sama po sa inyo. Yung po ang ano. Di, okay lang naman yung Bel, Ah. no? Kasi naintindihan ka namin na
May ano ka kasi, kumbaga pamilya na ba? Pamilya na kasi yan. May ano ka na, may commitment ka na sa partner mo. Ba? Kasi ilang buwan na lang mag-ano na kayo, magpakasal na kayo. So, doon na mas kailangan mo ng pagsisikap talaga sa trabaho. No? Kaya wag kang mahiya sa amin, no? Saan ka mahiya? Kay Lindon. Asa mo ka magtanaw? Ito ka magtingin sa camera, oh. Wag kang mahiya sa amin. Oo. Kumbaga, ano ba, isipin mo yung dating samahan. Di ba? Ikaw pa mag-gara kay Lindon sa una. No? Medyo nabawas-bawasan kasi yung ano eh. Ha? Nabawas-bawasan dahil? Kasi ano po, mga ilang buwan na ito yung... Ay, ilang buwan ka hindi nakasama sa amin. Oh, ano bang nakikita mo sa mga kasamahan? Ano bang pagbabago? Tanawa kay Lindon. Gwapog sa mo. Ay, good. Oh. Ito. Ako gamot. Sige na. Ito. No. Ito. Gwapog sa mo. Ay, Salamat ya. Ay, good. Ano, para ano, dapat gingon mo na parang si Piolo. Sintos ma. Piolo Pascal. Oh. So, anong bibili mo diyan sa binigay ni Kuya Lindon mo? Bibili ko ng ano ya, kape. Ha? Kape. Oo. Kasi sa lugar nila, Sobrang lamig po. sobrang lamig, no? Talagang ilang kape ba yung nauubos mo sa isang araw? Ano po kaya? Parang sa isang araw po ay kalima po. Limang timpla. Anong pares sa kape? Minsan yung saging po kaya. Saging. Tapos mga lagot mo na mga kamuting kahoy, no? Talagang yung buhay, Bill, no? Kung hindi ka hindi ka magsisikap, gutom yung abutin mo. Okay. 'Di ba? So ngayon, Bill, kung maibibigay mo na ako sa iyo ngayon na na tulong or ayuda, yun yung konsumo mo dito ngayon. Oo po kaya. Ilang araw ka ba na mag-i-stay dito? 3 araw. 3 araw. Ilang araw ka na nagsimula dito? Kahapon ba po kaya? Kahapon pa lang. Grabe, no? So pag matutulog ka, anong mga nilalagay mo dito sa Wala. Wala po kuya. Yung na lang, uranil lang. Itong mga damit mo. Grabe, guys. At least si Abel po, naghahanap po ng diskarte, no? Kung paano po kumita, paano magkaroon ng trabaho. So doon ba sa inyong lugar, wala ng trabaho doon? Minsan meron naman pero kuya, pero pinipili lang po yung... Pinipili lang nila yung mga binibigyan ng trabaho. Oo. Grabe. Save sila dyan. Kaya ngayon, Bel, kahit hirap yung daanan dito, paahon po siya mga kabayan, pero pinilit natin makapunta dito. Although masakit yung paa natin kasi nga kagagaling na po tayo sa workout, legs program. Pinilit ko pong puntahan si Abel dito sa dating bahay nila An. Bel, may ibibigay ako sa iyo na galing to sa isang sponsor natin. I forgot the name po ng sponsor na yun. Nagpaabot siya ng tulong para sa iyo. So nagbili ako kanina ng ito. Una, groceries na napakarami. Pangalawa ay itong bigas na pangkonsumo ni Abel. Ayan. Okay, Bel. Itong lahat na ito, Bel, ay para to sa iyo. Kasi alam ko na talagang matagal ka nang hindi kumakain ng ganitong pagkain. Ha? Sa may mong gibate parang, Bel. Ano po kuya? Saya lang. Kumaga naisip mo yung dating buhay mo na walang problema, Oo po kuya. Bakit na emotional ka? Ano yung po, mga naiisip mo ngayon? Naiyak lang po ko sa sobrang saya po kuya na kahit ano pa man yung nagawa ko po sa inyo, patuloy po kayo pa rin bibigay po ng ayuda po sa akin kasi po. Minsan nga kuya, po,
kamuting kahoy at saka saging naman po ng kain po namin. Grabe, no? Sa naisip. Okay ka lang, Bel? Okay lang po. Kumbaga naisip po niya, kumbaga na-realize po niya mga kabayan na kahit daw sa sobrang dami na po yung nagawa. Pero andito pa rin po tayo na hindi po siya nakalimutan. No? Patuloy pa rin tayo sa pagtulong po sa kanya. Kasi deserve naman po talaga niya mga kabayan. No? Akalain niyo po, walang pahinga sa trabaho. Kung ano yung trabaho niya dati nang hindi pa siya nagkaroon ng partner, ganun pa rin yung kanyang trabaho po hanggang ngayon. No? Na hindi nagpapahinga. Kaya nakikita natin sa kanyang katawan po mga kabayan na parang grabe yung pagpayat po ni Abel, no? Hindi kagaya dati na nakasama natin sa mission na yung pagkain po, no? Sobra-sobra yung pagkain. Okay. So, okay ka lang? Ha? Okay lang po, kuya. So, alam ko di ka pa kumakain, Bel, kaya mag-ano ka muna ha. Kain ka muna ng biscuit para ano ka. So may mga gamit ka ba dito dala? Wala. Wala po kuya. Wala kang wala dala? na lang po. Ito mga damit mo lang. Tapos kaldero. Paano yung ano mo, yung mga plato? Ito lang po. Anong diskarte? May dahon naman. Dahon ng saging. Grabe. Basta Bill, wag mo lang isipin na may pagbabago ha. Wag mo isipin na nahiya ka sa amin. Diba? Ginajudge ka namin kasi walang ganun. Diba? Welcome ka pa rin sa grupo, sa amin. Kung sasama ka man, kung wala ka nang gagawin. Diba? At talagang deserve mo naman talaga tulungan kasi ito nga, kahit sa kabila po ng mga responsibilidad ni Abel, nakuha pa rin po niyang maghanap ng trabaho dito sa mga ganitong lugar, no? Sa Pantaron. Oo. Iniwan po niya yung bahay po nila para makahanap naman ulit siya ng panibagong trabaho. So, Bel, may sasabihin ka ba sa nagbigay nito? Si Tita na lang, no? Tita. Ayun, no? Tingnan mo sa camera. Maraming salamat po tita sa pagbigay ng mga grocery at sa bigas po. May ano na po ako, kakainin po sa araw-araw kasi ano po, pag wala po kayo talagang kain na mag-arawan po kasi parang mahina po yung katawan mo natin. Maraming salamat po. Pag puro lagot mo lang, parang manghihina ka talaga, no? Oo po. Okay. Grabe. So, kahit nasa sakahan ka, Bel, nagpugas kag mais, ano yung mga kinakain mo? Ano yung baon? Saging lang po kuya. Saging? Kasi yun lang po madalas po kinakain namin, yung saging po. So, binilhan ka namin ng ano, Bel. Ayan, sila Kuya Toto pa yung pumili ng mga groceries na ito, no? May noodles, toyo suka, asukal, may kape, no? Hindi yan nawawala yung kape, guys, kasi yan yung kanilang pangpabuhay ng dugo. Sabon, no? Para maglaba ka ng mga damit mo. Di ba malapit lang sa ano? Sa ilog, o diyan ka maglalaba ha. Tapos may kape at mga sardinas, no? Napakarami po mga kabayan. At syempre may 10 kilong bigas na para po sa kanya, no? So next time na lang, Bel, no? Kung makapasyal ulit kami dito. Kung andito ka pa, no? Andito ka pa, baka makapagdala kami ng mga plato mo. Plato, baso, kutsara, no? Yun yung importante doon. Okay ba sa'yo? Sige, kung makakabalik pa kami dito na hindi ka pa umalis. So, ngayon, kung matutulog ka dito, ano yung ilaw mo ginagamit? Wala po. Ha? Wala ka kay flashlight na maliit lang? Wala po. Grabe. So, anong oras ka nagluluto ng ano mo, ng hapunan? Siyempre, wala kang ilaw. Ano lang po kayo, mga alas 3 ng Alas 3, magluluto ka na nun. So, pagdating ng alas 4, alas 5, kakain na na. Kakain na po kasi walang ilaw. So, ayun, Bel, talagang congratulations, no? Dahil nakatulong yung sponsor natin sa iyo. At yun yung payo ko palagi sa iyo, Bel, na wag kang magbabago, ha? No, wag mong baguhin yung sarili mo, yung ugali mo. Kasi kung ano ka na nakilala namin, ganun pa rin. Di ba? Kaya nga bumabalik kami palagi sa iyo dahil nakita namin na hindi ka nagbabago. No? Sino si Abel nung nakilala namin, ganun pa rin. Diba? So, bago ko tatapusin yung vlog na ito, andiyan ba si Agilang Bukid? Oo.
ito, alam ko, miss na miss mo na to si Kuya Robin mo, no? Ano yung mensahe mo kay Kuya Robin mo? O, kay Kuya Aguilang Bukid. Diba? Kasi dati po, anuhan pa sila ng, ng mga pisngi, no? Nagkukurutan. Ano yung message mo kay Kuya Robin mo? Kita mo ulit. Ano po, masaya po kuya kasi ano po, parang maalala ko po yung dati po, nagsasama pa po ako sa inyo. Yung mga kulitan. Oo mga po kuya. kulitan. Sobrang saya po kasi. Tapos nagkakantahan kayo. Sample daw. Sample daw. Wala ito. At syempre si Aguilang Bukid naman, no? Ano yung napipil mo bin na muli nating natagpuan si Abel dito at natulungan, no? Sa pagkakataon na ito. Siyempre, unang-una na medyo naawa ako kay Abel sa kalagayan niya ngayon kasi sobrang hirap, no? Kung gaano po kahirap kung yung unang natagpuan po si Abel ng team at ngayon parang bumalik po sa dati. At the same time, masaya din po ako, no, dahil nandito pa rin po ang team na patuloy pa rin po nagsuporta kay Abel, tumutulong. Hindi pa rin po namin nakalimutan si Abel. At yun, importante lang kung ano man yung mga nangyari ngayon, ano yung kahirapan ngayon, laban lang sa buhay at manalig lang kay Lord. At yun, mag-unawaan kayo ng asawa mo kasi nandito kayo anong tawag dyan? Magkasama kayo lang magkasama at dapat kayo lang din po yung magkakaintindihan at magtulungan, no? Kung ano man yung kailangan or ano man yung dapat na gawin. So yun lang, at patuloy lang sa buhay, sa hamon ng buhay. At yun, kay Lord palagi, tumawag. Yun lang. Parang di nakakayanin. Parang di nakakayanin po ni Aguilang Bukid, no? Na mag-message po, ano. At yung isa naman po, kahit nakatayo, tulog po, ano. May ability. Dinadamdam mo yung mga sinasabi ni Aguilang Bukid. Sabi mo. Ano naman yung masasabi mo kay Abel na nakita natin muli? Bel, pag mahinog lang ka, tirahan mo ako ha. Lalaki ng nangka nila dyan sa babae. Oo. So yan Bel, keep it up no. Good luck. Keep it up. Good luck. So patuloy lang buhay kahit mabigat, kahit na ano yung pinagdadaanan natin. So huwag mong kalimutan tumawag kay Lord at tumawag kay Kuya Moruel, no. Sabihin mo, Kuya, pahinga Gcash. No, ha? Yan lang ha. Agit na mga payo, ano. Oo. Dulaan. Mag-check na be. Mag-check na be. Isa na magiging panguha na eh. Isa. Yan guys oh. Nangunguha na pong sili. Apo na kasing panguha wa. Ang gagawin mo sa sili ko ito? Sili na naman oh. Alam ka. Ano, collection? Sili. Kapon ka ba ba? So, kailangan po talaga kapag ganito sa mga kabundukan, no? Chine-check po yung mga gamit ni Kuya Toto. Baka may mga madadalang hindi pwede. Oo. Kaya mag-ingat kayo ha. Kaya, Bel, no? Narinig mo yung mga payo. Hindi pa nga nagpayo si Kuya Lindon mo dyan. Di ba? Lindon. Oo. Gusto mo magpayo si Kuya Lindon sa'yo? Ha? Gusto mo marinig yung message ni Kuya Lindon mo? Pwede rin kuya. Sige daw, pwede rin. Gusto niya. Ay, grabe oh. Ano kayang klaseng mga yun? Mga pagpapayo. Muyat mo kabil. Musang bulan na to dia. Hindi, joke lang. So guys, grabe nagulat kami guys. No, medyo matagal din kaming hindi nakakita ni Abel. Hindi kami nakita. Sobrang payat guys. Lalo na sa personal pag nakita nyo. Ibang-iba noon nung doon pa siya doon sa bahay, kasama pa namin siya, no. Medyo malusog yung katawan niya. Tapos ngayon po guys, halatang-halata po sa kanyang katawan na bugbog po siya sa pagtatrabaho, no. At buti na lang maraming salamat po pala sa lahat po ng sumuporta kay Abel, no, sa nagbigay ng groceries at bigas ngayon. Buti na lang po may isang mabuting sponsors, may isang Ruel Ublalag na tumutulong kay Abel. Kaya sabi ko sa iyo Abel, huwag ka lang mahiya sa amin kung may kailangan ka.
kung kumbaga gipit na gipit ka na talaga, wala ka ng ibang malapitan, lapit ka lang sa amin, no? Kasi handa naman kaming tumulong, lalo na si Dudong Ruel. Yan, mag-ingat ka lang palagi sa trabaho mo at huwag kang masyadong pabugbog sa trabaho. Kasi paano na yan pag uwi natin may naghihintay na asawa, di ba? May gagawin pa tayo diyan, no? Mag-alaga pa sa asawa. Yun lang, Bill. Mag-ingat palagi, no? At sana soon makasama ka namin ulit, no? Para makarecover yung katawan mo. Patabain natin ulit, patabain. Oo, patabayin natin ulit. Kasi doon kasi sa kanilang bukid, guys, Walang pa namumblema po sila sa pagkain. Dito naman po sa amin, mamumblema ka sa pag-ubos. Paano ubusin yung pagkain? Ayun lang, guys. Siyempre si Jan. Patas naman yun. Yan guys. Salamat po kami no kasi nagkita muli kami nila Abel. Kaya Abel, patuloy lang sa pagpaningkamot provinti no. Tapos asa makamadto amping na provinti kay anak mo kinabuhi Abel. Nasa taas tapos nasa ubos. Basta puhon lang Bill. Kasi maka sabay-sabay ka sa mga puhon. Ay ikaw lawan tog balay di ba? Naana ra mo ka. Sana lang padayon lang Bilo. Peace bomb. 100. Thank you. Amping naman din no. Sa mga lakaw niyo Bill. God. So, naiyak na si Abel. Ano, Bel? Ha? Ano yung nafe-feel mo sa mga sinasabi ng mga kasamahan? Sobrang ganda po ng mga paya po nila kuya kasi parang wala kang narinig ng mga masasamang salita po, puro mabuti po. Di ba? Sige, wag mong pigilan yung pag-iyak mo. Normal lang yan, no? Masaya ka lang na nakabalik kami sa iyo na na-meet ka namin ulit. Opo kuya. Di ba? So, basta kung ano yung mga sinasabi ng mga kasamahan natin, totoo yun, no? Anytime pwede kang sumama sa amin kasi napakabuti mong tao. Di ba? At napakasipag mo. Wala kaming masasabi na negatibo tungkol sa'yo. Di ba? Kasi ikaw yung nagiging, inaalala mo lahat ng mga, di ba? Nung nasa grupo ka pa, inaalala mo lahat ng mga dadalhin, di ba? Kung ano yung mga problema, talaga andyan ka para mag-isip. Kaya, pwede kang bumalik no anytime kung wala ka ng trabaho sa inyo. At ito namang tulong na ito, Bel, para sa iyo yan, no? Yung bigas. Para may makasupply sa iyo dito, pang-supply ka na gagamitin mo sa araw-araw, no? Kakainin mo. Diba? Okay ka lang? Ha? So dahil dyan, Bel, bago kami aalis ngayon, uuwi, meron akong ibibigay sa iyo, no? Galing to, Bel, sa ating channel na kinikita natin, no? Naisip ko na handugan ka kahit papaano para magagamit mo sa kumbaga pang-araw-araw mo na gastusin. Ayan, Bel. So ayan ha. Teka lang. Okay lang yan. Tears of joy. No, di ka makapaniwala. Hindi po kuya. Ha? Di mo inasahan na ganito ang nangyari ngayon? Opo kuya. Malaking tulong na po ito sa kasi sa laking po wala na pong parang wala na po siyang bigas dun sa kanila. Ano bang gagawin mo dyan sa pera na tanggap mo ngayon? Ano po kuya? Yung kalahati po yung bibigay ko kay Kim at saka yung kalahati po parang po.
Okay ka lang? Sige, iyak mo lang yan, no? Huwag mong pigilan kay magkasakit man ka na kung imong pugnan imong paghilak. At least malabas na mo ba, ma-release na mo imong ano, imong hinanakit o imong gustong i-istorya. Kasi ikaw na bahala dyan, no? Yung binibigay namin, para yan sa'yo, no? Tulong namin yun sa'yo. At hayaan mo kapag papalarin pa tayo, no? Mas malaki pa dyan yung bibigay natin. Diba? Malay mo pag magpakasal kayo ni Kim, pupunta kami, no? Ng grupo. At kami yung magiging ano doon, kumbaga susuporta sa'yo, no? Susuporta kami sa'yo. Ano pa yung sasabihin mo, Bel? May ano ka pa? Papahabol ka pa sabihin? Ano po, pag may sabihin po sana ako, pag matapos ko po yung trabaho ko po, gusto ko sana bumalik dun sa... Sige. Basta sa tingin mo, mga kailan matatapos? Mga 20 po 20? July 20? Oo. Sige. Walang problema yan, no? Basta ang importante, wala ka nang alalahanin pa doon, no? Sasama ka man sa amin, tapos yung trabaho mo doon. Diba? Kasi yung trabaho naman natin ay ito, pagmi-mission, pag-aakyat ng bundok, wala ding pinagkaiba. Diba? Ang importante lang dito, sakto yung kinakain mo, diba? May pagkain ka, may kinakain ka, yun yung importante. Diba? At minsan kung makapagbigay ako ng allowance, mabibigyan kita. Diba? Sige, basta tapusin mo lang yung trabaho mo, ha? Opo. Tapos yung arawan mo dito, tapusin mo din para kahit pa paano pandagdag din sa ano ba, sa iipunin mo. Okay. So ano, Bel, alis muna kami, no? Basta mag-amping ka diri, ha? Okay. Oo. O syempre, wag kang makakalimot na yun nga, tumawag sa taas, mag-pray, no? Mag-pray ka palagi at syempre kung sino yung mga taong nakakatulong sa'yo, wag mo silang kalimutan. No? Wag mo silang, kumbaga, hayaan lang ba, no? Talagang bigyan mo ng halaga, no? Bigyan mo ng sabihin mo ng pasasalamat, no? Kasi ang simpleng pasasalamat lang, Bel, sapat na 'yon para ma-feel ng nagbigay or ng tumulong na na-appreciate ng binigyan, 'di ba? Na-appreciate yung tulong na binigay. Ano, Bel? So, I hope na may natutunan ka ngayon, ha? O alam ko nasa huli ang pagsisisi, pero hindi pa huli, no? Para gumawa ka ng mga bagay na hindi ka magsisisi in the end, 'di ba? Oo. Nagawa man mo 'yun, yung ganung mga desisyon mo sa buhay, ang gagawin mo na lang ngayon, ipakita mo sa lahat na hindi ka nagsisisi sa ginawa mo, sa desisyon mo, 'di ba? Ipapakita mo doon na ano ba, kaya mo at kaya mong panindigan yung desisyon mo. 'Di ba? Oo. So ano, alis muna kami, ha? Amping, ha? Salamat Sige, po. sige. O, and guys, maraming salamat sa inyong lahat. Dito ko lang po tatapusin yung vlog natin kay Abel. And hopefully, sa mga gusto pang tumulong dito kay Abel, no, kasi alam ko, deserve talaga niya, no, nakikita naman talaga natin, lalo na sa mga reels po niya, kung gaano kahirap yung buhay nila. Pero still, lumalaban pa rin sa buhay, lumalaban pa rin po ng patas, no? Ito yung mga taong deserve or dapat nating suportahan, tulungan po mga kabayan. Diba? Kaya, ayun, salamat sa inyong lahat. Hope, see you po sa ating next vlog. And paalam po. Bye-bye, Nabel. Thank you po. Yun.